Hello there! Good morning, good afternoon, good evening, and good day. This is Ruby RJYC Vlog. So, kamusta kayo? Ito na, pag-usapan natin yung nangyari kahapon sa hearing. So, ito na. So, nagtataka ba kayo kung bakit ganyan ang nagiging tinatakbo ng hearing? Hindi po. Huwag kayong magtaka. Kasi, for the record, lilinawin ko lang sa inyong mga nanonood. Yung pagpapalit nila ng Senate President na si Escudero, ginawang si Tito Soto Paloma, at tapos itong si Blue Ribbon, itong si Ping Lacson. May purpose talaga yan. Bakit sila ang nilagay dyan? At ang pinaka-purpose ay ang ilihis ang investigation papunta sa mga contractor lang kay Saldico at sa senators na kaalyado ng mga Dutertes. Yan yun. Yan yung tatlo. Dahil may mga reason yan kung bakit. Okay, isa-isahin ko sa inyo ha. So, nung tinanggal nila si Senator Marcoleta dahil nakikita nila na papunta na doon sa main culprit, kung sino yung salarin sa totoong sa mga nakawan dyan sa flood control projects at sa iba pang projects, okay? So, nung nakita nilang papunta na doon, aba, ang lolo nyo, itong presidenteng bangag, ay pinapalitan ang Senate President. So, tapos ginawang si Lacson ang sa Blue Ribbon. Okay, ganito yan. Nakita nyo ba kung paano nila ilihis ngayon palayo kay Romualdez at kay BBM Bangag ang investigation na pinakamalaking isda sa nakawan sa gobyernong Bangag? 'Di ba? Ang husay-husay nila, 'di bang maglihis? Tapos hindi nila pinapatawag yung construction company ni Saldico. At yung mga involved talaga ng mga iba pang constructions and contractors, hindi nila sinasama kasi nga maidadamay si Martin Romualdez at even si Bangag. Kasi sa Ilocos, tingnan nyo, may sinabi na si Ping Lacson pero hindi nila pinansin, di ba? Yung sa Ilocos, how many billions of money? Like, almost 500 billion daw ang naging project ng Diskaya sa Ilocos. Almost 500 billion, which is 500 plus billion pesos ang naging contract ng Diskaya sa Ilocos, pero hindi nila sinasama kasi nandiyan si Sandro Marcos. At syempre, yung Marcos, taga saan ba ang presidente ng Pilipinas? Sa Ilocos, right? So yan yun. So nakikita na natin na inililihis ng Blue Ribbon ng Senate President ang investigation palayo sa malalaking isda na si Martin Romualdez at si Bangag BBM. Yun. So yan talaga ang tinatakbo ngayon. Kaya sabi nga ni Senator Marcoleta, ano pang ginagawa nila doon para mag-imbestiga kung itong si Ping Lacson ay pinaniniwalaan na kaagad yung Bryce lang. Tapos hindi nila isinama ang Diskaya. Dahil ang Diskaya ang first na naglapag ng mga pangalan ng mga congressman, and that's like 17 to 20 people na involved sa flood control projects at iba pang projects na kumukubra ng 15 to 25% and 30% pa nga nakubra, 'di ba? Napansin nyo ba yung ganyang sistema? Napansin nyo ba yung paglalayo nila sa sistema ng gosh, why would you do this? She knows that I'm vlogging and she knocks on me. Kaloka, di ba? Anyways, so yun. Napansin nyo yung ginawa ng itong Blue Ribbon Committee. Nilalayo nila at nililihis nila kay Bangag at kay Romualdez. Tapos ngayon, ito, may isa pa. Ini-involve nila ang mga senators, lalong-lalo na si Jingo Estrada at saka si Villanueva. Bakit kanyo? Kasi to ay member na ng minority. And that means yung minority niyan ay nagiging kakampi na ng Dutertes para sa impeachment ni VP Sara. So ngayon, meron na silang nakalatag na plano, and that is for next year ay magkakaso sila at magi-impeach uli kay VP Sara at kailangan nila ng bilang. Kasi alam nyo ba sa impeachment, for the record, kayong mga nanonood sa akin kung meron man, ang impeachment
ay political to. Hindi siya kung totoong ginawa mo yung ginawa mo na binibintang sa'yo ng reason ng impeachment mo. Kahit hindi nila mapatunayan yung mga akusasyon nila, i-impeach pa rin nila si VP Sara dahil ang purpose talaga niyan para mawala na siya sa gobyerno. Para hindi na siya makatakbong presidente sa 2028. Yan talaga ang purpose nila. Pero nakalimutan nila na hindi lang naman si VP Sara ang pwedeng ilagay ng mamamayang Pilipino. Dahil kapag nag-endorso si VP Sara just for the sake of argument, kunyari, napa-impeach nila si VP Sara at hindi na siya pwedeng tumakbo sa kahit na anong posisyon sa bansang Pilipinas. Kahit na anong posisyon. Yan kasi ang nasa batas pag na-impeach ka na. Kunyari, for the record, natanggal, just for the sake of argument, natanggal si VP Sara at na-impeach siya. Sa palagay nyo ba, hindi pwedeng mag-endorso si VP Sara? Mag-i-endorso yan ng presidenteng gusto niyang suportahan. At sa palagay nyo ba, hindi siya pakikinggan ng mga tao? Sa palagay nyo ba, after na i-impeach nila si VP Sara ay hindi siya pakikinggan ng mga tao, mas lalong mag-aalab yung reason ng mga tao kung bakit siya kailangan suportahan. Mas lalong mag-aalab yung reason nila kung bakit ang mga Dutertes ay kailangang suportahan. Dahil nakikita ng mga mata natin na napakalinaw kung anong klaseng kabulok ang gobyernong bangag. Nakikita natin ng maliwanag pa sa liwanag na liwanag ng 10 katumbas ng araw. Ganon kaliwanag. Nakakasilaw na liwanag. Nakikita natin kung gaano kabulok ang gobyernong bangag. Lahat gagawin nilang tama kahit mali. Okay? Lahat ginagawa nilang tama kahit mali. At ang mga mamamayang Pilipino ay nanonood. Nakikita sila kung anong ginagawa nila. At habang ginagawa nila yung mga ginagawa nila, akala nila nakakaisa na sila. Hindi nila alam, they are self-destructing. Self-destructing ang tawag dyan. Dahil sa totoo lang, kahit hindi pa maging presidente si VP Sara, nandyan pa si Pulong. Nandyan pa si Baste. At nandyan pa yung mga kaalyado ng mga Duterte na pwedeng pumalit sa kanila. Senator Robin Padilla. And of course, Senator Rodante Marcoleta. Nandyan pa yung mga pwedeng suportahan ng mga Dutertes para maging pinuno at presidente ng Pilipinas. So, hindi mauubusan ang mamamayang Pilipino ng susuportahan. Dahil sa nakikita natin ngayon na pamamaraan ng gobyernong bangag, they expose themselves on how they treat the Filipino people. Paano sila nagbibigay ng serbisyo? Ay serbisyong kailangan meron silang nahihitang salapi at kapakinabangan sa posisyon nila. At hindi yan gusto ng mamamayang Pilipino. Kasi nakikita ng tao kung ano yung priorities nila. At ang priorities nila, sariling kapakinabangan lang. At ang mga Pilipino ayaw sa ganyan. At hindi kayo karapat-dapat na mamuno kung pansariling kapakinabangan lang ang gagawin nyo. Okay? So naniniwala ako na lahat ng ito ay planado. At naliniwala din ako na hindi papayag si Senator Marcoleta na ganun-ganun lang, madali nyo lang makuha yung kasamaang plano nyo. Dahil nagkakamali kayo. Lalaban si Senator Marcoleta at iba pang senators sa mga kalokohan nyo. Kaya ikaw bangag, mag-abang ka na dahil hindi ka forever dyan. Kung nilagay ka dyan ng mga Pilipino bilang suporta nila kay VP Sara noon dahil unit team kayo kuno, kaya ka rin nilang tanggalin dyan at hindi ka na nila ibabalik dyan. Wala nang Marcos na mangunguna sa bansang Pilipinas. Tandaan mo yan. Wala na talaga. So kayong mga Pilipino, alam ko matatalino na kayo. So gamitin nyo palalo ang talino nyo. And to Senator Marcoleta, keep it up and we are here to support you. God bless Philippines. Bye-bye.